Bas ibinahagi may video pa nga Oo. umano na meron silang natulungan Na Pilipinong mangingisda. ang kanilang People's Liberation Army Navy. Ang bait-bait. Oo, sa nung araw ng Pasko, Sa West December Philippine 25. Sea. Oo. Ating kumpirmahin ho yan kasi sinasabi na wala talagang Hindi dumating. nangyari yun, At may sabi. sino ba talaga ang tumulong? Yan, Sige. sige. Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa linya ho natin. Commodore, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B, Good Radyo na, TV pa. morning. Hello, Sir Weng and Ma'am Weng. Merry Christmas po sa inyong lahat at sa ating po mga taga-subaybay. Happy Ayan. New Year din po sa buong Philippine Oo. Coast Guard at sa iyo, Commodore. Pakikwento nga sa amin ano ba talaga nangyari dito sa West Philippine Sea na inaangkin ng China na sila daw ang tumulong doon sa ating mangingisda. Well, to be fair, no, sa ating Chinese embassy dito sa Manila, ang ginawa ng PLA Navy warship is they provided bottle of water and 3 packs of biscuit, no. But there are a lot of errors dun sa sinabi nila. Una sila, sinabi nila na nag-coordinate sila sa Coast Guard para tulungan yung mga isda. Sa totoo lang, wala kaming information na nakuha dun sa location and the condition ng itong mga isda. No? Secondly, it is not also true na sinabi nila na 3 araw ang mga isda na on distress na nasa dagat. Dahil lang mga isda na yun, less than 24 hours lang naman simula nung mapahiwalay. Opo. And kung makikita nyo dun sa picture na nilabas nila, nakatali naman safely ito dun sa buya kung saan nakalagak yung payaw nila, yung floating aggregate device nila. And third, ang question ko sa kanila is, ano ba ang ginagawa ng PLA Navy warship sa exclusive economic zone natin, which is only has a distance of 71 nautical miles off the coast of Zambales. Pero kahit papaano ho ba ay sino ba unang dumating? At sino talagang Sila. tumulong? Oo. Well, nakausap namin yung mga isda, Ma'am Weng, no? Bakit siya naglagay ng help me? Ang sabi niya, nung nakita niya yung PLA Navy warship, natakot siya dahil nag-iisa lang siya, is thinking na baka iharas siya, lalo na't nag-launch ng rigid hull inflatable boat etong China. Oo. So, nung papunta na daw sa kanya yung rib at huminto yung barko, ang ginawa niya na, kumuha siya nung mga uling doon sa tambutso nung makina nung bangka. At saka niya sinulat yung help me doon sa styrofoam na cover nung lagayan niya ng isda. Because he's afraid na baka iharas siya and nobody would know kasi nag-iisa lang siya. Yun ang impression lang niya Oo, dun nagkaroon sa ng miscue. Oo. Nagkaroon ng miscommunication. But eventually, ang talagang tumulong po at nagligtas doon o kumuha sa kanya ay Philippine Coast Guard. Ganun po ba yun? Yes. Alright. BRP Cape San Agustin. Okay, pero maayos ang kanyang kalagayan. Maayos naman ang kalagayan niya. As a matter of fact, ang after namin siya ma-check kung dehydrated dahil almost one day nga siyang napahiwalay sa mothership niya. Stable naman siya at ang ginawa niya, sumama siya uli sa mother boat nila at nangisda ulit sila. So hindi mo na sa umuwi pala. Dire-diretso sa Hindi pa. pangingisda. Yes. Hindi naman siya sinabihan na leave, alis dito. Oo, hindi siya Nabigyan na namin ng tinaboy. umalis ka na kasi hindi yung area Alam ko. mo, Sir Wing, yan yung para sa akin, sabi ko nga, sana hindi lang magamit ng propaganda ng China to, no? To make them appear publicly good in the eyes of the Filipino people. But at the same time, gusto ko rin malaman sa Chinese ambassador natin, are they recognizing and respecting the rights of the Filipino fishermen now? They had the change of heart after Christmas. Kaya ang PLA Navy, they are more concerned about the welfare of the fishermen, which is an opposite of how the Chinese Coast Guard treated our Filipino fishermen a few weeks back. Pero kung kayo tatanungin, Commodore, ano ang nasa likod nitong ganitong klase ng pahayag ng Chinese Embassy? Well, para sa akin, this is just a PR stunt. No? The mere fact na kung babasahin mo ang kanilang inilabas na statement, hindi nila sinabi doon saang lokasyon. Because they're actually hiding the fact
na nasa loob sila ng ating exclusive economic zone off the coast of Zambales. Mhm. Secondly, they exaggerated the 3 days on distress Mhm. para mas convincing na ang mga Pilipino tinulungan nila. And third, they also want to appear na tumutulong sa gobyerno, na nag-contact sila ng Coast Guard para tulungan ang mga isda. Or in fact, hindi naman talaga nila ginawa. Mhm. Walang coordination at all. Yes, All right. no coordination, no report, Oo. no updates about the situation of the Filipino fishermen. Comrade, yun, nababanggit nyo, nasa ating sovereign area, ECC. ECC, Oo. Exclusive Economic Zone. Actually, teritoryo na yata natin yung Oo. Commodore, ano po? So anong plano nyo ho doon? May plano, Exclusive economic zone pa lang naman, Oo. 71 nautical miles. may plano ba kayo mag-file ng protest sa ginawang pumasok ko kayo sa area namin? Warship na yun, Commodore. Worship na. Well, kami, Ma'am Weng, no, and Sir Weng, we document, we report this incident, we submit this to the National Task Force for the West Philippine Sea. And since ang NTFWPS is composed of different agencies, kasama ang DOJ, DFA, it's up to this lead agencies, no? What will be the policy recommendations sa ating Pangulo kung ano ang next steps natin. Nakailan bang ilan bang pang warship na China nasa EEZ natin, Commodore? Well, maraming beses na Ma'am, no? And PLA Navy Warship 174, hindi lamang ito isang beses na pumasok sa ating exclusive economic zone. Mhm. And there's also a possibility as we speak, they're still around within the exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Nakakabahala naman yun, Commodore. Warship na yun eh. At least nung Pasko naman ay nagpakita sila ng kagandahang loob. Nagbigay Yun na ng lang on tubig the at good pagkain. side of it, Oo. di ba? At wala hong napahamak na Pilipino o mangingisda. At walang na water cannon, sir. Yes, yung mga totoo ganon, walang yan. ganon na Oo. nangyari. Sir, thank you sa oras ha. Maraming salamat po. Yes, Ma'am Weng. And Sir Weng, Happy New Year po Happy sa New inyo Happy lahat. New Year, sir. Good Yan. morning. Salamat. Si Commodore J. Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.